Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi mga kakiso. Ito po ang inyong lingkod, Jessica Sugo. At narito ang ating mga programa ngayong gabi. Eskwelahan ng mga multo, gaano katotoo? Sa mundong puno ng filter, sino pa ba ang totoo? Digital age na, pero marami pa rin daw na left behind. Sa mundo ng edukasyon, kung saan dapat sana'y puno ng pag-asa at oportunidad, may mga lihim na nakakupin. Hindi sila nakikita. Hindi sila naririnig. Ngunit ang kanilang presensya ay ramdam sa bawat sulok ng sistema. Sila ang mga post students, hindi sila nag-exist. Ngunit kumukobra raw ng pondo sa gobyerno. Ngayong gabi, ating sisiyasatin ang eskwelahan na puno raw ng multo, isang kwento ng pandaraya, pagkawala at mga kaluluwang hindi mapahimik. Iniimbestigahan ng Department of Education ang umano'y ghost students sa 12 private schools. Sila yung mga estudyanteng nakalista sa Senior High School Voucher Program pero hindi sila matuntun. Kabilang ang edukasyon sa mga ahensya na may pinakamalaking budget. Isa sa mga programang nilalahanan nito ay ang Senior High School Voucher Program. Pero maraming mga eskwelahan na take advantage sa program nito. Sa dami ng financial issues na kinakaharap ng sektor ng edukasyon, marito itong tawagin ng mga taong hindi natin nakikita. Ganon din ang bawat estudyante na makikita sa ilang paaralan sa Pilipinas. Nakapanayam namin ang isang estudyante na si Mariel na pinaghihinalaang naging ghost students daw. Ako po si Mariel, 19 years old, at ito ang aking experience. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga rin po, ma'am. Nasaan si Mariel? Ma'am, nilipat na raw po siya ng school. Pero binipisyari siya ng voucher ah. Papuntayin mo siya dito at may pipimahal na. Anak, Mariel, kapit mo na ito para makaano ka na. Good day, ma'am. Ma'am, nakapirma ako na po yung mga may voucher, lalo po yung mga nag-drop out. Nakapanayam namin ang isang DepEd official na si Miss Jane Bartolome. At ayon sa kanya, Ayun, pag nagsumiti po yung mga private schools ng mga billing statements nila, idadaan natin siya sa Learners Information System. And pag yung billing statements nila, hindi naman tumugma sa Learners Information System natin, doon na natin siya gagawa ng action. nakapanayam din namin ang isang guro na meron daw experience tungkol sa mga ghost students. Ako po si Jens. Marami po akong mga co-teacher na nakaranas din ng ghost students. Kamusta koleksyon natin dyan, Cruz? Okay naman po, sir. Pero meron po ako mga voucher dito na wala naman po katumbas ng mga estudyante. Oo siya, basta i-deposit mo lang lahat yan sa bangko, ano? Naiintindihan mo naman, di ba? Pero sir, hindi naman po tama ito. Hindi po natin dapat kunin ang pera para sa mga estudyante hindi naman nag-e-exist. Kagaya nila Jens at Mariel, marami pang ganitong kaso ang naiulat.
Kaya naman hiningi namin ng panig ng mga eksperto sa batas. Marami tayong nakikita mga anomalya na meron sa ating edukasyon. Ang kabilang na nga doon, yung pagkakaroon ng mga voucher ng mga mag-aaral kahit na hindi na sila nag-aaral. O kaya yung mga mag-aaral na hindi naman talaga pasok sa qualification, no? Pero patuloy na nabibigyan ng gobyerno ng mga pera na sa tingin ko ay nasasayang, no? Na dapat sana ay binibigay sa iba pang mga ahensya yung pondo na dapat para talaga doon. And nagpadala na po kami ng mga demand letters sa mga eskwelahan sangkot sa irregular na ito at hinihingi namin yung pagbabalik ng mga pondong kailangan na matanggap ng mga dapat talagang beneficiary nun. Kaya naman patuloy pa rin ang laban sa mga gold student at iba pang mga pandaraya sa ating sistema ng edukasyon. Sa bawat akbang na ginagawa ng DepEd, sa bawat boses na nagsasalita, may pag-asa na mas maging maliit at patas ang ating edukasyon para sa lahat ng Pilipino. Ang mental health ay usaping hindi na bago. Pero, ang tanong, gaano mo kilala ang mga taong nasa harap mo? Ano ang mga sekreto na nasa likod ng tahimik na laban na ito? Sa bawat tunog ng agatya, sa bawat pagtingot ng newborn, sa bawat gabing walang tulog, may mga estudyanteng tahimik na lumalaban sa digmaan, hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sarili nilang isipan. And this is what life has become for many students in today's 21st century education. Ma, I'm so tired. Hindi ko na kaya. You can do that, anak. Ikaw pa ba? Wala ka namang hindi kaya eh. O meron kang context next week, siguraduhin mo na ikaw ang pinakamataas doon na. Make sure you graduated high honors. If not, your dad will be really sad. Submission na yan next week. Tapusin mo na yan ngayon. Stupid! Bakit hindi mo nasagutan yan? Uy, paano mo sasabihin na you're not on the list anymore? Sa likod ng matinding pagod at puyat, mga magagandang grades at awards, may mga estudyanteng pinipilit maging perfect students. Sa mata ng guro, pamantay ng magulang, at pinipilit na makasabay sa makabagong sistema. Ngunit, kamusta na nga ba sila? Tunay na when the pressure gets too high, what follows is what we call burnout. Isang tahimik na kaaway na hindi agad nakikita, pero ramdam sa bawat buntong hininga. According to the World Health Organization, the number of stress and anxiety cases among young people continues to rise. At dito ko napatunayan sa vlog na ito na may isang batang porsigido hindi dahil sa kanyang galing, kundi dahil sa tindi ng kagustuhang mapabilang bunsod ng pressure, na minsan mababa ka sa kanyang mukha na hindi lang pagod ang nagiging problema, kundi ang kawalan ng gana, ng oras at ng ngiti sa mukha. Hi, kamusta ka ngayon? Hello po, okay lang naman siya. Oh, parang heavy ng pakiramdam mo ah. Ano ba usually routine mo everyday? Ayun po, tuwing umaga, sulitin, kakain, papasok sa school, mag-aaral, tapos pag yan, ginagabi na. Uwi na lang, tapos minsan di na makakakain, tapos aral na agad, tapos tulog. Parang ang bigat pala ng pressure na dinadala mo at ang mga ginagawa mo ha? Also, meron po kasi minsan constant feeling na kahit ginagawa ko naman yung best ko, parang hindi ko enough. Tapos, minsan kapag mataas naman yung grades ko, nasasatisfied ako, pero
Minsan, parang may kulang kasi wala naman akong pahinga, ganyan. Pero iniisip ko kapag magpapahinga ako is dapat mag-aral na ako kasi baka mapag-iwanan ako. Sa bagong batas si Pangulong Marcos Jr., pinalalawak ang mental health services sa mga paaralan. Kaya binisita namin ang guidance office ng pamantasan. Ganito yun, no? Kailangan tingnan natin kung ano yung nag-focus ng burnout para makapag-come up tayo ng list kung ano yung appropriate measures. Kunwari yan, meron kayong pressure sa time management. Ang gawin nyo, himay-himayin nyo muna. No? Ibig sabihin, take one step at a time. Kasi mayayari, very overwhelming para sa inyo kasi masyadong malaki. Kaya paliitin para workable at feasible na magagawa para hindi overwhelming. Kasi yung nagiging nangyayari sa inyo, na-overwhelm kayo kaya nakakapag-develop tayo ng burnout. At hindi lang siya nag-iisa. Dahil according to the Department of Education, patuloy pa rin ang pagtaas ng mga kabataan na nakakaranas ng stress, anxiety at burnout. Kaya naman dapat nating isulong ang mga mental health program sa mga paaralan, maliit man ito o malaki. Trending ngayon ang isang music video na ginawa ng mga estudyante ng Bulacan State University Bustos Campus. Kaya naman ano pang hinihintay natin? I-KMJS na yan! Crush na crush kita. Alam mo ba, sino nagsabi? Kakulangan sa kakayahan, mababaw lang ang kasanayan. Alam ko na ang kilos ay may kulang pa. Nahihirapan sa paggamit, nakikipag mula sa issue, nagsimula sa initiative, nagpagawa ng mga edukasyon. Sa software, hardware pala, di alam ang PowerPoint. Paano pa ang PIPA, SMS, interactive at online meeting. Ebat na fake news, online divide, ang umiiral. Bakit ngayon ay gumagrabe, na malimutan na ang online etiquette? Asan na siya na siya? Huwag mag-rely on iba. Pag-aral ay ang gamit, digital everyday saving. Nung una ay mahirap pa tayong makasabay dito, pero habang tumatagal, ipa-training pala sagot. Integration ng NMS, i-utilize ng maigi, di mapigil ang galing ng mga online citizens. Ito ba ang sinasabi nila na pag-angat? First time mong may-utilize ang teknolohiya. Paghanga sa technology, akin nung nararamdaman. Sabi nila, first time yan, madaling masaysahan. Because I treat my hair with Curatin. Curatin? But not just Curatin, dapat may plus. May plus? Kaya I choose yung Curatin na may plus. Curatin Plus!